Diyan. We need to give respect, reverence to the Lord of the Lord's Supper. Dahil be worthy first. It suggests His holiness. But let a man examine himself, and so let him eat of the bread and drink of that cup. Pati sa ubas, hindi yan, talagang ibinibigay ang reverendo dyan, ang reverence. For he hath eaten and drinketh, for he that eateth and drinketh unworthily, eateth and drinketh damnation to himself, not discerning the Lord's body. The Lord's body. Alam po natin na ang tinapay ay simbolo lamang. Hindi yan nagiging literal na katawan na katulad ng ginagawa ng Katoliko. Sa aming mga kaibigan, hindi ho tayo nagmimisa dito. Bakit? Wala akong abito. Hindi ito misa. Wala sa Bible ang misa. Sa Bible, ang ibig sabihin ng misa ay transubstantiation. Na ano ibig sabihin? Kasi yan ay nanggaling sa Egypt. Matagal ko naman sinasabi sa inyo yan. Yung sa mga nag-aral ng Romanism, alam na alam nila yan. Kasi mayroong tinatawag na mga pagano na dinidiyos ang araw. Sa kanilang pagsamba, pumupunta sila ng baybay dagat at may mga form ng gesture ng katawan tayo para pagsamba sa araw. Sa ibang lugar sinasamba ang araw. Ibang ay buhaya sinasamba . Kaya nga sabi ng Bible, alam na yan huwag kayong gagawa ng larawang inanyuan, ng kawangis ang bagay na sa itaas, ni nang sa lupa, ng mga bagay na umuusad. Maginang hayop, bakit? Alam ng Diyos, ang mga hindi ligtas kung saan-saan nasamba. Alam ng Diyos yan. Ngayon, nag-improve, nag-evolve. Siguro, napagod ang kapupunta ng dagat. Kung babasahin niyo po Ezekiel, isa sa kinagagalitan ng Diyos, pinarumi ang templo. Nabasa niyo ba Ezekiel? Magbasa ho tayo. Huwag ho tayong papayag na hindi nagbabasa ng Bible. Ang anak ng Diyos dapat nagbabasa ng Bible. Bakit? Ang hindi nga anak ng Diyos nagbabasa . Si Soriano, bakit kasi may alam? Nagbabasa siya for the sake of debate. Pero tayo, for the sake na tayo anak ng Diyos. Di ba? Sa Ezekiel, ipinakita ng Diyos kay propeta, tingnan niyo po tingnan mo ang kawalang-iya ng Israel. Doon mismo sa aking templong banal, doon sila nag-drawing ng pagsamba kay Tamos. Di ba? Nabasa niyo ba yan? Doon pa man ginagawa yan. Sa ang Egypt, idinrawing yung araw sa dingding. At nag-improve ng improve, yung Diyos na araw, dinrawing sa dingding, inilagay na sa tinapay. So, every time na kinakain yung tinapay, sa kanila, kinakain nila ang Diyos. Amen. Maliho yan. Pero sa atin, inaalaala lang natin yung ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo na kung paano yung tinapay pinagputol-putol, ganon siya nagpakasakit. Yung pinanood natin, ako po yung iniwala, hindi yan yung perfect na paglalarawan. Pero at least kahit paano, madadasto natin yung hirap. Amen? Kasi sa verse 1 pa lang, siya ay nagkaroon ng anyong di mananasa. Walang mananasa. May mananasa pa kayo sa itsura ko . At least yung aking ilong. Yung inaaba mo na ang itsura mo, may mananasa pa sa'yo. Pero si Kristo, nung siya'y pahirapan, wala nang anyong mananasa. Dalawa pag-aaral dyan. Isang literal interpretation diyan na manghang Hudyo. Bakit? Hindi ito yung Misaya. Bakit karpintero? So they rejected the Lord Jesus Christ. Bakit? Ang alam nilang Misaya ay hari. Kaya hanggang ngayon, ang Hudyo hindi patanggap si Kristo.
Hindi pa. Kaya ang Hudyo, ang Israel ngayon, by individual naliligtas, but not by nation. Sila ngayon ay nasa ilalim ng hatol ng Diyos, ng pagkabulag. Panahon naman na para pumasok ang hintil. Amen. Sa 70th week of Daniel, may gap. Listen. Fulfilled already yung 69th week. But there is still remaining 1 week. And that is Jacob's trouble, based on the prophecy. Pag pinag-aralan mo yung tawag dito, ano nga tawag sa Eugene ng end time? Eschatology. Ang kaligtasan ay soteriology. Sa Holy Spirit ay pneumatology. Sa tao ay anthropology. Ang sin, hamartiology. Ang Bible, bibliology. Ang Kristo, Christology. Ang God, theology. Ang tulogogy. Mahirap pag-aralan yan. Yung tulogogy. Amen. Mahirap masterin yan. Okay. So, alam niyo ba na ang Panginoong Diyos po ay maghihirap? Yung pinanood natin. Maniwala kahit hindi, ang Diyos ay natutuwang ginawa sa Kanya yun. Kung hindi ko man kayo masasaktan ng aking kamay, pagkita kong sinasaktan niyo si Jimuel, pero masasaktan ko, pwede kayo sa salita. Tama ba yan? Bakit? Iisang anak ko yan. Yung nga nagsasalita lang, may napapahinggan, anak ka pa naman ng pastor. Bakit? Pagka ba anak ng pastor, perfect na. Pastor nga, hindi. Huwag kayong masyadong maghanap ng napakataas na standard. Bakit? Kung paghanapan kita. Amen? Sobra. Kala mo'y kung sino. Anak ka pa naman ng pastor. Kaya makinig. Huwag kayo. Amen? Hindi ako matutuwa na si Jimuel, kita kong sinusunto. Hinahagupit. Niluluran. Kinukuronahan tinig. Bakit? Iisang anak ko yan. Pero alam niyo ba ang amay natuwa? Basahin niyo. Isaiah 53 verse 10. Tingnan niyo po. Tayo ay kunwari pa-effect pa tayo, wala naman dating sa atin. Alam sa totoo na, ang ginawa ni Kristo, wala naman tunay na effect sa tao. Naniniwala ba kayo doon? Si Kristo ay pangpaiyak lang na istorya, pero walang kapangyarihan kapag hindi ka pa ligtas. Ligtas na nga para ka lang nanood ng drama. Walang dating. Are you with me? Diyan pa ba kayo? Parang iba sa inyo, nakatitig na kasi talagang titig na. Bakit? May nilalabanan. At least nalaban. Okay. Ang ganda niyong lumaban Okay. Parang si Mr. Ben, yung driver, yung ginawa pala kayo nakatuloy, tinukuran ng pusporo. Yung palito ng pusporo. Gayon may tinalugdan ng Panginoon na mabugbog siya. Kalahin mo yan? Ako, hindi ko kayang kalugdan na si Jimuel ay bugbugin. Si Jimuel nga araw-araw kong pinagpipray yan. At nakakatuwa naman kay Jimuel, hindi yan naalis papuntang school na hindi nagpapapray muna sa akin. Ay, bagsak pa rin Pinagpipray ko na Hindi talaga madaan yata sa prayer. Okay. Pero, siyempre, ako inuwala, naiintindihan ako ng mga ama dito. Hindi ka? Pero niyo ba? Basahin niyo talata. Gayon may kinalugdan ng Panginoon na bugbugin siya. Lahat ng ginawang kalwalangyaan sa Panginoon, ang Diyos ay tuwang-tuwang ginagawa yun sa kanyang anak. Bakit? Ang nakikita ng Ama ay ikaw. Amen?
Ang nakikita ng Diyos Ama ay ikaw, ako, tayong lahat na makasalanan. Kaya ang Diyos tuwang-tuwa siyang bugbugin. Galit siya sa kasalanan. Patayin yan! Wasakin yan! Bakit? Hindi ko nakikita sa kanyang katauhan ang aking anak. Ikaw na makasalanan ang nakikita ko. Are you with me? Kaya natuwa ang amang siya'y bugbugin. Bakit? Tingnan niyo po. Sa verse 5. Verse 5. Are you listening? Nagulat kayo. Ngunit siya'y sinasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang. Siya'y nabugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusa na tungkol sa ating kapayapaan ay nasa Kanya. Amen? Alam niyo ba? Yung galit ng Diyos sa iyo ay nakita niya kay Jesus. Bakit? Ang Diyos ay galit sa iyo. Bakit? Makasalanan ka. Ang Diyos ay galit sa akin. Nawalan ng pakialam for a moment ang Ama sa anak. Bakit? Pinakialaman mo, anak, ang kasalanan ng mga mananampalataya sa iyo. Bakit mo binuhat? Galit ako dyan. Pero ang tanong naman, bakit natutuwa na sa iyong Ama? At dadalhin ka pa sa langit. Ang nakikita ng Ama ay si Jesus. Sa iyo. Amen? Wala kang may pagmamalaki kung bakit ka pupunta ng langit. Kaya si Jesus ay binugbog, pinurusan, pinatay, dahil mo at dahil ka. Ganyan tayo kasama sa paningin ng Diyos. Walang anyong mananasa, tapos pa-backslide pa tayo. Naiintindihan. Are you with me? At alam niyo ba kung bakit tayo papasok sa langit at tuwan-tuwa ng Ama? Dahil Jesus. Siya na ang nakikita sa iyo. Mag-intindi tayo. Ang Diyos ay banal. Ano ba ang ibig sabihin ng banal? Ang Diyos ay banal. God is holy. Pag sinabi ang Diyos ay banal, set apart or distinct. Set apart or distinct. Ano ibig sabihin niya? God's holiness means He is separate from all creation and infinitely above it. He is not just a greater version of humans. He is wholly other. Ano ibig sabihin? Pag sinabi ang Diyos ay banal, siya ho ay hindi lang parang napakalaki at talagang ano tawag dito? Malaking persona. Siya po ay iba. Ano ibig sabihin? God can never be a part of His creation. Amen? Dahil wala pang nilikha, andun na siya. In the beginning, God created the heaven and the earth. Ibig sabihin, ang malaking mundong ito, wala pa, andun na ang Diyos. Pag sinabing God is holy, siya unique. Siya'y walang katulad. Siya'y iba sa lahat. Walang kahambing. He is holy, other. Naintindihan niyo ba yan? Sa akin, habang binubulay ko yan,
Yung illustration dyan ni RC, parang may butas pa eh. Bakit? Ang illustration ni RC, subdivision, ay garne. Ang kabanalan ng Diyos ay parang isang maharlikang tela. Ano? Na pumunit ng dulo, gumupit ng dulo. Yung ganda ng dulong kinupit ay hindi uubra sa pinaggupitan na maganda. Naintindihan niyo ba yun? Sabihin, ang ganda ng kanyang nilikha, minana lamang sa lumikha. Pero ako po'y iniwala, bagaman na banaag ang Diyos sa kanyang nilikha, pero kailanman ang Diyos ay hindi naging kabahagi ng kanyang nilikha. He's totally separated from His creation. Ang Diyos ay umiiral na ng walang hanggan, magpasawalang hanggan. Hindi natin alam kung gaano katagal nagpasya ang Diyos na lumikha ng mundo. Matagal lang may Diyos, wala pang sanlibutan. Amen. Amen. Okay. Ang sabi ng Matthew 11:27, wala nakakakilala sa Ama kundi ang anak, at ganyan ang anak sa Ama kundi ang ibiging pagpahayagan. Bakit? Magkasama na. In the beginning was the Word, and the Word was with God. Sila magkasama sa walang hanggan. So when we say that God is holy, God is set apart, distinct. Then not only that, morally perfect. Morally perfect. Naintindihan niyo ba yun? Ang Diyos po'y walang mali. Ang Diyos po'y walang kasalanan. At ang Diyos kailanman ay hindi pwedeng magkasala. Ang Diyos ay pwedeng lumikha ng magkakasala, pero hindi siya magkakasala. Iba yun. Tama. Ang Diyos ay pwedeng lumikha ng magbabago, pero ang lumikha ay hindi magbabago. He is the same yesterday, today, and forever. God's holiness means He is separate from all creation and infinitely above it. Hindi na yan. Yung isa, yung padalawa. Morally perfect. Wala ba yung paliwanag ko? God is absolutely pure. Ang kanyang isip, ang layo sa ating isip. Ang Diyos hindi nag-iisip ng malaswa. Tayo nakakapag-isip. Ang Diyos hindi naiinggit. Tayo inggitero. God is absolutely pure, with no sin, no evil, no flaw in His nature or actions. Everything He thinks, says, and does is perfectly righteous. Amen? Ang Diyos ba'y nagkasala dahil ang ating mundo ay ganito? No. Kaya nga ganito ang ating mundo dahil ang Diyos ay banal. Natindihan niyo ba ibig sabihin? Ba't ika nagkaroon ng bakla? Ba't ika nagkaroon ng tumboy? Ba't ika naputok ang bulkan? Bakit ang daming dilubyo nangyayari? Alam niyo, dahil ang Diyos ay banal. Pinarurusahan talaga niya ang mundo. Alam mo kung ang Diyos ay hindi banal? Masaya ang mundo. Bakit? May Diyos tayong konsentidor. Amen. Kaya nga may impyerno. Dahil ang Diyos ay banal. Naintindihan niyo ba yan? Tignan niyo ha? Bakit nagtagumpay ang salita ng Diyos kahit hindi sununod niya Dan ni Eva? Ano po? Ang nasira ni Satanas ay ang tao, hindi ang salita ng Diyos. Naintindihan niyo ba yun? Ang nasira ni Satanas
ay hindi ang salita ng Diyos, kundi ang tao na hindi nagtiwala sa salita ng Diyos. Noon pa man talagang sinikap na ni Satanas na siraan at sirain ang salita ng Diyos. Pero hindi siya nagtagumpay. Nagtagumpay siya sa tao, pero hindi sa salita ng Diyos. Naintindihan niyo ba yan? Alam niyo ba, kapag si Satanas, paano mo malalaman na si Satanas ay nagtatagumpay sa buhay ng tao? Kapag nailayo ka na sa salita ng Diyos. Amen. Amen. Ba't naghihirap si Adan si Eva? Bakit? Ay sabi ng Diyos sa oras na ikikumain niyan, mamamatay ka. O di, natayo lang ang salita ng Diyos. Natayo ang salita ng Diyos. Kaya wag kang aasa ng swerte. Kung ikaw ay hindi nasunod sa salita ng Diyos, tatayo yan. Dalawang epekto na yan, pagpapala o parusa. Pagpapala sa umaayon, pero parusa sa nasaway. Bakit? Ang langit at lupa ay lilipas, datapwat ang aking salita hindi lilipas. Totoo yan, magpakailanman. Amen. Okay, kuha ko lang nakakapakinig ng garya, ako tuwan-tuwa na eh. Mahalaga yan. Wala ka pang alam para hindi ka makinig. Huwag kang mayabang. Amen? Amen. Okay. Morally perfect. Doon po sa Habakkuk 1:13, tingnan niyo po yan. Habakkuk 1:13. Ikaw na may mga matang malinis kaysa tumingin ng kasawailan at hindi ka makakatingin sa kasamaan. Imagine. Kaya nga sabi ng Genesis 6 verse 5, nakita ng Diyos na mabigat ang kasamaan ng tao sapagkat ang haka ng kailang pag-iisip, ang haka ng pag-iisip ng kailang puso ay pawang masama lamang na parati. Ano sabi ng Diyos? Nakita niya na mabigat. Sa atin hindi yan eh. Bakit? Halimbawa, nakakita tayo magsinungaling, hindi mabigat sa atin. Bakit? Sinungaling din tayo. Amen? Nakakita tayo ng malaswa. Hindi. Lalo pag unsaved ka, kahit nga believer eh. Titig pa rin eh. Bakit? Hindi mabigat sa atin. Bakit? Gusto natin yan. Ang Diyos hindi. Ibang tumarato ang paningin ng Diyos sa kasalanan kaysa mata natin. Bakit? Tayo nag-i-enjoy sa kasalanan, ang Diyos ay banal. Amen. Oy. Ang Diyos ay banal. Ikaw na may mga matang malinis kaysa tumingin sa kasawailan. Alam niyo ba? Hindi kaya ng Diyos tagalan. Hindi pwedeng hindi papatulan ng Diyos ang kasalanan. Kaya sabi niya, siya na may galit araw-araw. Bakit? Walang panahon ang Diyos ay hindi banal. Sa 1 John 1:5, alam niyo ba 1 John 1:5? Magbasa tayo. Nagbabasa ba kayo? Okay. At ito ang pasabing aming narinig sa Kanya at sa inyo'y aming binabalita ng Diyos ay ilaw. At sa Kanya'y walang anumang kadiliman. Ano ibig sabihin niyan? Ang Diyos ay ilaw, walang dilim. Ibig sabihin, ang Diyos ay banal. Walang kasalanan. Kaya salamat sa Panginoon, natanggap lang niya tayo dahil ng Panginoon. Amen ko ba? So when we say God is holy, dinidefine ko pa lang po dahil kahit naman tapusin ko na agad ay banal na hapunan. Kaliwanag pa natin. Kachat ko si Pastor Deng, sabi niya, Pastor Deng, pwede ikaw mag-preach sa amin about giving. Kami may banal na hapunan mamayang hapon. Sabi ko na may mamayang hapon pa naman yan, kami gayon din, mamayang hapon din. Ganyan din ang iyong banal hapunan. Talagang tayo parehong mahusay. Yan ang sabi sa akin Talagang bagay na bagay tayo. Ikaw si mahusay, ako si magaling. Kala mo pareho tayo may Lord Supper mamaya. Kaya pumayag siya dahil hapon pa naman. So, number 3, not only set apart or distinct, but morally perfect. Ito pa, majestic and glorious. When we say that God is holy,
Siya ay majestic. Ano yung majestic? Marangal. Marilag. Sabi ko nga sa inyo kanina, napapansin niyo ba sa Facebook yun? Kapabanal naman ninyo, parang di kayo nagpe-Facebook Kunwari pa kayo, baka iba naman ang pinupuntahan nyo. Kasi minsan ako may natataunan yung gang, dati is yung lalaki, parang bastos talaga ang dumating, bisa na lang gagaya. Mayayamot yung babae nung makitang pogi. Parang nagbago ang lahat. Subukin mo kayo si Eric ang dumais ng gayon. Matutuluyan yun. Di ka? Subukan kung kaya ako ang gumawa nun. Pero makita na yan, no? Tapos ang Diyos, may kinilig na mensahe, galit ka na. Ibig sabihin, hindi ka napupugian sa Diyos. Ang Diyos po pagbanal, siya po yung majestic, marilag, and glorious. Tignan niyo po sa Isaiah 6:1 hanggang 3. Isaiah 6:1 hanggang 3. Kanya, noong taong mamatay ang Haring Uzzias, ay nakita ko ang Panginoon na nakaupo sa luklukan. Kaya biyaya yung makita ang Panginoon Mahirap humanga kapag hindi mo kita. Minsan, may umattend na revival at conference. Yung umattend na revival at conference, nagtanong yung kanyang kasamahan, pinsan ko ano nangyari doon? Anong preaching? Kinukwento lang, ngal-ngal na yung pinsan, samantalang nagkukwento, isang linggo doon, wala man nangyari. Nakakalungkot yun. Yung isa, kinukwentuhan lang, pero parang siya yung naroon. Yung isa na nagkukwento, isang linggo doon, walang nangyari. Bakit? Baka nandun lang, hindi naman pinagpakitaan ng Panginoon. Kaya mahirap yung nakikinig na wala kang nakikita. Bukod physically, pati spiritually. Di baling pikit ang iyong mata, wag lang ang iyong espiritu. Amen? Are you with me? Noong mamatay ang Haring Uzzias, ay nakita ko ang Panginoon na nakaupo sa isang luklukan. Ano ba maraming preacher? Kaya gusto ko si Pastor Ding. Kaya natagal. Alam mo kung bakit natagal yon? Bago makaalis sa isang talata. Napapansin niyo ba yan? Talagang gustong-gusto pa Bakit? Talata pa lang Kasarap makinig yun sa preacher. Nalalasahan ang talata. Si Angel, pansinin niyo, kung siya'y mag-preach, lasang-lasa niya. Bakit? Kung siya din naman makinig, sabi kay Piper, pambihito si Piper nito. Para ang takaw kumain ng salita ng Diyos. Kaya ang iba hindi lumalaki, wala. Mahaba pa ang cellphone, mahaba pa ang ungkot, wala namang pagbabasa ng Bible. Kala may magaling na, wala pa namang alam. Walang mangyari. Ayaw ba, ang laki nakasalalay sa pagkain. Paano ang kakain? Paano ang lalaki kung hindi ka naman nakain? Ngayon, kung aasa ka lang sa linggo, isang beses lang yan. Kaya kumain ka rin ng iyo. Araw-araw. Kaya ba'y nagbabasa pa? Nakakaunawa. Sana minumulat. Bakit? Pag hindi mulat ang iyong mata, hindi mo makikita kung sino ang Diyos natin. Noong unang namatay ang Haring Uzzias, ay nakita ang Panginoon nakaupo sa isang luklukan. Matayog. Huwag mo sabihin na hindi ka naglilingkod sa Diyos, kita mo pa ang Diyos. Alam mo kung bakit ka lumalayo sa Diyos? Hindi mo na siya kita. Amen. Huwag mo akong paniwalain na ayos ka pa at kita mo ang Diyos na hindi ka na mapasunod ng Diyos. Ako po naniniwala mga kapatid ganito. Magbasa ka lang ng Bible, kausapin ka ng Diyos, ultimong pagbabasa pa lang, dadalhin ka niyan sa pagsunod. Ang salita ng Diyos ay buhay. Makapangyarihan. Nagpapainit yan ang puso. Nagpapalakas yan. At yan pa rin ang ihila sa atin para sumunod.
Matayo, mataas, at pinuno ang templo ng kanyang kaluwalhatian. Tingnan niyo ha? Pinuno ang templo ng kanyang kaluwalhatian. At sa taas niya, nakatayo ang mga seraphim. Bawat isa'y may 6 na pakpak na may 2 nagsistakip ng kanyang mukha at may 2 nagsistakip ng kanyang mga paa at may 2 nagsisilipad sa kanya. Ano sabi? At nagsisigaw ang isa't isa nagsasabi, banal, banal, banal. So, anong sabi? Ang nakitang nakaupo ay banal, banal. Di ba? Tingnan niya, ang sabi, ang buong lupa ay napuno ng kanyang kaluwalhatian. Therefore, ang nakakakita ng kaluwalhatian na meron sa daigdig ang Diyos ay yung nakakita mismo sa Kanya. Ibig sabihin, kapag ang Diyos ay nagpahayag, makikita mo ang Diyos ay kahanga-hanga at marilag. Amen? Kaya alam mo, biyaya ang makilala ang Panginoon, ang tingin mo sa problema ay maganda pa rin. Ang tingin mo sa ilong mo ay matangos pa rin. Ano? Yan sabi ng iba, yung daw mag-asawa habang nagtatagal, nagiging magkamuka. Oo. Ay. Dihado ang mga babae. Napapansin ko, kalimitan ng mga anak ng pastor popogi. Kasi kalimitan napapangasawa nila magaganda. Amen? Hagyan na nakapagpaahon. Kita ko bihira ang poging pastor. Ilang kami. Pastor Hernandez, grabe, nung kabataan nyo. Dasto mo pa naman hanggang ngayon. Yeah. Di ako nandun. Sayang si Jerome, di naging pastor. Salamat na lang. Holy, holy, holy. Alam mo, nung makita ni Isaias, ang mundo'y napuno ng kaluwalhatian. Therefore, ang kabanalan ay kaluwalhatian ng Diyos. Kaya sa creation, at nakita niya na mabuti, 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 mabuti. Bakit? Reflection niya ng Creator. Kaya dapat hayag ang kabutihan ng Diyos sa kabanalan niya. Okay. Meron yata ako nalimutang maganda rin ipunto. Okay, sige ma'am, ito pa. Majestic. Then number 4. The standard. Ito po yung definition pa lang ha. Intro pa lang ito, intro. Amen. The standard of right and wrong. The standard of right and wrong. Pag sinabing God is holy, siya yung pamantayan ng kung ano yung tama at kung ano yung mali. God doesn't just follow holiness. Hindi siya may sinusunod para maging banal. Siya mismo ang nagpapaliwanag ng kabanalan. Diba? Tayo'y sumusunod sa Diyos para maging maayos. Pero ang Diyos ay hindi sumusunod para umayos. Sagyang siya'y ayos. Hindi siya magpapakabanal. Siya'y sagyang banal. Kaya siya ang standard ng kaayusan. Siya rin ang kaayusan ng kung ano yung hindi ayos. Standard ng kung hindi ano ang ayos. God doesn't just follow holiness. He defines it. Narinig niyo ba yan? Tayo kung gusto mong bumanal, sumunod tayo sa Diyos. Pero ang Diyos hindi susunod para maging banal. Wala siyang sinusunod. Siya ang standard. Sabi ng isang medyo may hanging kaunti. Sinabihan si Eric, huwag mong buburagan ng mga bata dito. O para si FPJ. Dahil ang salita ko dito batas. Ang lupit. Ang lakas ng hangin. Natanda mo ba yan, Brother Eric? Hindi ko na sasabihin kung sino yun. Kilala nyo yun. Nawawala yung mga bakal natin. Yung mga basura doon. Alam kong alam niya yun. Nagalit yata si Eric. No? At saka laging inuukit si Eric. Nag-aaral doon sa jeep. Mag-i-exam kay Pastor Hernandez. Kay Pastor Hernandez ka naman. Pag ikaw ay nag-exam kay Pastor Hernandez, pag sumagot ka, isang aklat.
Bakit? Kung ano yung diniscuss nyo, dapat yun ang sauluhin mo. Bakit? Yun talaga ang lalabas sa hula. Oo. Kaya ang technique ko doon, pupunta ako ng Laurel Park. Ikot ako doon sa may harapan ng Kapitolyo. Hanggat hindi ko sa ulo, hindi ako nababa. Yung ang pulis sa akin, liyo na. Tingin ng ganyan, oy, ano kang ginagawa mo dito? Ako'y nagsasaulo. Pero pagbaba ko doon, ang limot ko'y kalahati. Samantala si Michael, tanghali ng gumising, piso pa rin. Kaya wala eh. At least, kaya parang 75, sabi ni Pastor Ding. Ano? Ang papunta ko doon mga kapatid, si Kristo ang Diyos ay hindi para magpakabanal. Walang panuntunan sa Kanya para maging banal. Siya ang panuntunan. Naintindihan niyo ba yan? Ikaw, hindi mo kaya maging banal. Labas kay Jesus. Amen? Holiness is not the way to Christ, but Christ is the way to holiness. Yan ang sabi ni Spurgeon. Holiness is not the way to Christ, but Christ the way to holiness. Amen? Dinidefine ko pa lang po ang kabanalan. Eh, kayo papatay na. Ano? Number 5. When we say God is holy, separated from sin, yet draws near. Yan ang mahiwaga. Siya'y hiwalay sa kasalanan, pero malapit. Ang hirap ka na yan. Meron ako nilagay na quotes. Kailan mo kaya? Pag hindi mo na kaya. Naintindihan nyo ba yun? Walang nag-like eh. Siguro hindi na iintindihan. Kailan mo kaya? Pag hindi mo na kaya. Tama ba yan? Tama ba yung quotes na yan? Paano? Ano ibig sabihin na yan? Kaya mo na pag nakita mong hindi kaya. Bakit? Si Jesus na ang iyong pupuntahan. Are you with me? Though God is holy and cannot tolerate sin, His holiness does not push people away through Christ. He makes sinners holy and brings them near. Bagaman tayo'y makasalanan, ang Diyos ay hiwalay, pero siya'y lumapit. Paano siya nakalapit? Dahil ni Kristo. Yan ba'y maliwanag sa inyo? Yan ba'y may dating pa sa atin? Yan ba'y tinitreasure pa natin? So, number 1 na tayo. Pastor, number 1 ka na number 1. Okay, pumampatala pa lang sa meaning ng God is holy. Ngayon, dito sa context natin, makikita natin ang God is holy. Number 1, Christ suffered for it, for us. Ang kabanalan ng Diyos ay makikita natin dahil pinaghirapan ito ni Kristo para sa atin. Yan po ang nilalarawan ng verse 23 hanggang 26. Tingnan po natin. Diyan pa ba kayo? Kaya sabi nga sa inyo, ang Diyos ay nalugod na ang anak ay parusahan dahil siya'y banal. Sumama ang anak nung dalhin niya ang iyong kasalanan. I imagine, sabi nga ni Angel, kung naalaala ninyo, minsan nag-preach siya sa atin, dinala niya ang ating kasamaan. Isang kasamaan pa lang, malupit na yon. Ay paano kung lahat, hindi, ano ba sabi sa prophecy, mga nag-aaral ng prophecy, nung kanilang sukatin ang sukat ng 4 square, kasi bababa ang langit sa lupa. Meron new earth, bababa ang langit sa lupa. Therefore, tayo pala hindi talaga dating sa taas, ang langit ang bababa. Yung 4 square, yung mansion over the hilltop, at ang sa pantaha ng mga nag-aaral, nakadesinyo yun sa trillion believers. Trillion believers. Imagine. Ang masisay pala talaga hindi kakaunti. Trillion. Ang sabi ng 5 ng Revelation, hindi mabilang. Mula sa wika, bansa,
ang nakita ni John de Bilab. Ngayon, yung isang kasalanan, kasamaan ng isang tao, ay malupit. Pinagsama-sama yun kay Kristo. Naalala niyo ba yung preaching ni Brother Angel na yun? Salamat naman sa Holy Spirit, pinapaalala pa niya sa akin. Sabi nga niya, ano kahit ang nasimba dito ay puro pangit? Ano? Ano sa mga simbahang ari? Ano ito? Simbahan ng mga pangit? Yung isa lang may bigat ang laban. Ay lalo kung madami. Minsan, may nabasa akong joke na magazine. Pumunta siya isang mall. Pagpasok na sa gwardiya, ano pangit na rin. Kaya naman yung utak ng gumawa na yun. Pagpunta doon sa cashier, ano pangit na rin. Hanggang sa pumupunta sa, yung palang mall na yun, puro no. Alam mo ang ginawa ng tao? Kumuha ng bomb. Yung ginagayaan. Siguro nilagyan ng pasabog sa loob. Pampihirang mall na rin, papasabugin ko na. Bakit? Nagkasama-sama Mga kapatid, yung lahat ng pangit nating ugali, binahat ni Kristo. Are you with me? Sinong matutuwa doon? Magalit hindi pinasabog. Are you with me? Isang tao pa lang nakakalibarbar na Isang tao pa lang. Maniwala kayo. Isang tao pa lang nakakalibarbar na. Minsan yung hayagan pa lang ay yung pang nasa loob. Sabi nga natin, wag na muna yung gawa. Yung inisip mo lang, ilagay natin sa, hindi na uso ngayon desktop, yung ang tawag yan, yung mga, hindi na uso ngayon yan. USB, pwede pa, yung isa dati, BCD. Yan. Hindi na uso ngayon yan. Yung mga nabibili mga CPU, wala na ngayon. Wala na. Di sa na lang, sa flash drive. Binigyan ako ng miyembro ni Pastor Rusty nasa abroad. Gigabytes ba yan? Tawag doon? Matibay daw yan. So hanggang ngayon, hindi ko pa nagagamit. Sobrang tibay. Dati, gustong-gusto ko yun dahil ako'y naikihiram lamang. Ngayon, paano pa magagamit yun? Okay, ngayon, ilang taong ka na? Ako'y 55. Ikaw, Tintin, ilang taong ka na? Ikaw ba, kung sakali, panuorin namin na yung utak, may kahihiya ka rin? Ako'y wala. Ako'y napakabanal. Sino kayo dito? Baka ngayon kayo malis na. Are you with me? Yung pinuntahan mo. Baka yung kadays mo, kala mo cute-ang kayo, pero sa tingin, hindi ka pa nagbabayad, akala mo. Hindi mo alam yun. Hindi mo alam yun. Diyos lang ang nakakakita. Baka nga kung papanoorin ng Diyos, ipanunood sa atin ng Diyos, ang lahat ng sandali, isa pa lang tao yan. Isang tao lang yun. Ay trilyon pa ang maliligtas. Na pinagsama-sama sa katawan ng Panginoon. Are you with me? Meron nga dito alibarbar na pag malakas dumahak. Kalakas-lakas mo naman dumahak. Isa pa yun. Ano kahit lahat ng dito kung dumahak ay pari-pariho. Yung tanggal ang lalamunan. Isa pa lang yun. Imagine lahat ng pangit pinagsama-sama sa katawan ng Panginoon. Lahat ng kasalanan ng trilyon na maliligtas. Kaya nagalit ang Panginoon. Bakit? Banal ang Diyos Amen? The reason why Christ suffered para sa kabanalan ng Diyos for us. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Hesus ng gabing siya'y pinagkanul ay dumampot ng tinapay. Anong ginawa sa tinapay? At ang siya'y makapagpasalamat.
ay kanyang pinagputol-putol. At sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Hanggang ano ba sabi ko? Verse hanggang 26. At ganyan naman, hinawakan ng saro pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang sarong ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo magsisinom sa pag-alaala sa akin. Verse 26. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inuman ninyo ang saro, ay nahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. So, ibig sabihin yung tinapay at saro ng ubas ay pag-alaala sa kamatayan at paghihirap na ginawa ni Kristo. And mind you, kinalog na ng Ama yun. Bakit? Nakita niya ikaw at ako sa Kanya. Ang isa lang ay ang bigat na. Are you with me? Mabigat na. Lomi. Asan si Lomi? Mr. Lomi, Mr. Lomi. May gisado ka ba? Ano kahit panoorin natin si Tasyo? Yung kanyang ginawa. Siya kaya'y mahalin mo pa. Eh sabi niya chick boy. Baka yung sabi nga ni Paul Wasser baka yung pinaka-best friend mo dito, iwanan mo. Pambira, best friend ka pa naman kita. Ganyan ka pala kung mag-isip sa akin. Hey, napagtataguan natin ang kapwa, pero ang Diyos ay hindi. At yan ang nakita ng Panginoon. God is holy. Christ suffered for it. For us. Natindihan niyo ba yan? Sabing sa akin kayong mga inosente. Tayo makasalanan. That's the holiness of God. Why Jesus suffered. For us to become accepted by a holy Father. Are you with me? Banal ang Diyos. Pero salamat na lang, natanggap na tayo ng Diyos. Dahil ni Jesus. Amen? Actually, hindi naman intro yun Nag-aalimpuyos na lang ang puso ko sa ganda ng katotohanan yun. Nagagalak ako doon sa katotohanan yun. Grabe ang pagkagalit ng ama sa anak. Hindi ko kayang gawin kay Jim William. Kaya ba nini yan? So, hapit ka na buudi yan. Nagpapapray pa nga yan sa akin. At hindi ko nalilimutan niya, pinagpapray ko yan. 4 kayong mga buntis dito. Pang-5 si Eric. Pinagpapray ko kayo. Araw-araw yun. Kaya sa Bible study. Ako'y madaling hilingan ng prayer request. Wag lang numero. Oo. Aalagaan mo ang anak mo. Kaya nga, pagka masama ang ugali, paglaki, kung alaman mo lang, nung bata ka pa, nidapo ng langaw ayaw kong makadapo sa'yo. Tapos nung ikay lumaki, malaki ka pa sa akin. Hindi mo pwede sabihin kay Jane. Lalo kay Irel. Ang punto lang doon, mga kapatid, matapos kang mapalaki, ganyan ang ugali mo sa akin. Amen? Salamat sa Panginoong Jesus. Ang ama'y galit na galit sa Panginoong Jesus dahil ko. Pero ang ama natuwa sa akin dahil niya. Sino hindi magagalak sa mensaheng yan? Tayo niyo, kita-kita ko sa inyo ang galak. Sa totoo na, tapos na yun Yun ang ebanghelyo Kaya nga alalahanin natin, gawin ninyo ito sa pag-alaala. Huwag natin kalimutan ang ating kaligtasan. Sabi nga ni Angel, yan ang ugat kung bakit ka magbibigay ng first fruit. Dahil ng kanyang ginawa. Klaro ba? Then number 2, not only Christ suffered for it,
God is holy for us. Makikita natin ang kabanalan ng Diyos sa konteksto, correction for wrong conduct. Amen? Ang Diyos ay banal, hindi pwede sa Kanya ang lahat. Kaya tayo ay sinasaway. Amen? Kaso lang yung iba, ayaw masaway. Kaya may natutuwang kayo'y nasasaway? Tayo'y nasasaway? Po. Tingnan niyo po ang verse 12 to 22. Sapagkat kung paanong ang, yan, 13. 10, ano yan? 10 verse 12. Sapagkat kung paano, 12 ba yun? Okay. Doon po tayo sa nagsimula sa Lord's Supper mismo. Hindi yan 12. Yan. Verse 18 yata, verse 18. Nagsimula sa verse 18. Yan. Verse 17. Yan. Nandiyan pa ba kayo? Naintindihan ba ito? Kahit ang ating mga bisita? May bisita ba tayo dito? Datapwat sa pagtatagubilin sa inyo nito ay hindi ko kayo pinupuri. Sapagkat kayo'y nangagkakatipon hindi sa lalong mabuti kundi sa lalong masama. Kahirap naman na yun. Na atin na isa pa sama pa. Sapagkat una-una'y nababalitaan ko na kung nangagkakatipon kayo sa iglesia, ay meron sa inyong mga pagkakabahabahagi at may kaunting paniniwala ko. Hindi maganda talaga yung pagkabahabahagi. Na hindi, wag nating payagan ng simbahang ito may bahabahagi. Ito'y grupo ng mga pogi. Ito'y grupo ng magaganda. Ito'y grupo ng matatalino. Ito'y grupo ng matatalinaw. Ano? Walang ganon. Ipag-pray natin na walang ganon. Tama ba? Amen. Naka. Mahirap yang ganyan na parang kayo hindi na pwedeng daisan. Out of place ka sa amin. Huwag kayong magkikreate ng ganyan. Dapat kayong madadaisan. Ha? Are you with me? Walang favoritism dito. Tama ba? Ay kung ako sa iyo, iha, itong gustuin mo. Ito'y bukod sa puki, masipag, garne, magbabago yan. Lahat ng taong magaling ngayon, pwedeng bumulok isang araw. Ha? Tapos, ikaw na ang nagbantay doon sa isa, huwag mong gagawin yan. Siya, may pinaglalaanan na kami. Hindi ikaw ang Diyos. Hindi ikaw ang Diyos, huwag mong bakuran yan. Kalooban ng Diyos ang ating pairalin. Kaya may isa nagkakabahabahagi, galawan ng galawan. Kaya yung iba, masama loob. Kanya na yun. Palaman ka na, sama mo eh. Tama ba? Pero wag sana yung panggalingan ng pagkakahidwa-hidwaan. Walang palakasan system. Hindi yung tayo laging tunuhin. Tumuno tayo. Ha? Alam niyo po, immaturity yan. Pag ikitunuhin, immature yan. Tama ba? Sapagkat tunay na sa inyo, mayroong mga hidwang pananampalataya upang ang mga napatunayan na ay mga hayag sa inyo. Verse 20. Kung kayo nga ay nangagkakatipon, ay hindi kayo maaaring magsikain ng hapunan ng Panginoon. Bakit? Mapapansin niyo yan? Correction. Bakit?
Ang Diyos ay kaayusan. Bakit? Siya'y banal. Amen? Pag kayo magulang na, bagaman wala pa kayong asawa, magulang na tingin ko sa inyo eh. Hindi ka na magulangan eh. Ang dami sa inyo, binata pa yung magulang na. Ano punto ko? Ang tunay na magulang, hindi masaya sa magkakapatid na babag-babag. Bakit? Ang magulang walang tulak kabigin. Lahat kayo gustong patayin. Yan tunay ng magulang, walang tulak kabigin yan. Kahit pa yan ang pinakamasamang ugali. Di ka? Ang magkakapatid lang naman, kalami magpapatayan eh. Bakit? Hindi ka kasi pusong magulang. Kaya sa inyo, magkasira o magkasira, magkaubusan o magkaubusan, pero hindi ganyan ang puso ng magulang. Magulang! Makinig kayo! Minsan magaling lahat nag-discuss si Brother Albert ng worldly music. Kasi alam niya, ang paborito ko talaga manunugtog doon ay asin. Diyan ako nagsimula sa gitara eh. Yan ang mga gusto ko, yung mga magulang. Hindi ka, alam niyo ba yung kantahan ng asin? Hindi niyo alam yun. Asukal. Matanda na ba yun, asin? Hindi niyo naabot yun? Ano ka nga yung mga yun? Yung kutabato? Pambira kayo. Huwag natin pag-usapan yan. Huwag kayo magkikiri. Lahat i-entertain ninyo, mga married. Huwag kayo laging kayong magka-ali-ali-pupot. Pag may bisitang married, puntahan nyo. Dahil kayo naman ay wala sa mulang kaibigan din dito. May nag-entertain din lang sa inyo, kaya kayo may kaibigan ngayon. So yung mga bago, ganun din dapat. Naghahanap din niya ng kaibigan. Kaibigan! Alam mo, lahat ng sinasabi ko, may kantang katapat yan. Papatulang ko lang, meron yan. Ganyan din, YS. Pag kayo nakakita ng YS dito, tutukan nyo. Dahil ang makaka-relate sa kanila ay kayo. Young people, ganun din. Tama ba? Huwag tayo na lang. Hindi ko kayo nahihiya sa inyo na ako'y maging makulit. Ako'y kornihin. Sa Good Shepherd, ayaw ko kung ako ay parang ino-overcare. Ayaw ko yan. Ano ako, bata? May ang alam akong ganyan eh. Ako'y nababatutian. Ako'y malaki na. Para ako'y korni dyan. Bit yung iba, hindi mo gayan eh. Bit ako. Minsan, hindi ako nagagandang ugali. Ginantihan ko ng maganda. Ayok'y nakornihan nung nagtagal. Bakit? Kinukwento sa akin, alam mo ba, yan tita mo, hindi yan nagluluto ng hotdog na hindi kakasal eh. Kaya nga, ay pakinig ng ibang workers. Hindi ko na hinilot. Kasi kaya bumait sa akin, yung pagkakadating ko hinihilot ko, siya doon ay mahangin ang katawan. Pero ang ibinalik sa akin ay overcare, ako'y nabatutian. Marami ho kami, para ako lang ang inyong tingnan. Marami ho kami para ako lang ang bigyan ninyo ng ganyang trato. Ayoko. Gusto ko kami pantay-pantay. Di kasi ibig sasamantalahin na yun. Abay, ba't magluluto? Sarap pa naman lagi ng pagkain ng mga yun. Mga worker, pista yan pag naka-hotdog. Yung hotdog na chicken naman, hindi yung pula. Di ako mahilig dyan sa hotdog na pula yung chicken. Yung kulay asul. Meron ba no? Ayoko na yun. At saka,
Kita ko lahat ng mga grupo-grupo, hindi nagtatagal. Bakit? Tao ang kalakasan, hindi ang Panginoon. Kita ko. Ha? Ito chismis. Alam niyo ba mahal ko si Pastor Hernandez? Hindi ko iniiwanan. Pero tanungin niyo po, nagdaan ko sa kanya. Hindi para sa'yo mahalin. Ang limit kong bulyawan ni Pastor. Nakakanta lang ako doon sa CR eh. Ang kanta namin, si Michael pa ang kasabay ko. Ay kami may blending din naman palibasin na sa CR. Ang tao sa mundo ay walang katahimikan. Mami, Hoy, Eloy! Huwag ka maingay, nasa trangkahan ka. Sama ng lasa na yung. Ang sama ng loob ko, kita nyo na ikwento ko pa. Minsan tumayos ako sa Amerikano. Sabi, hey, shh, bakit to? Huwag kang des ng des sa Amerikano. Sabi ko naman tinawagan ho ako ano gagawin ko? At saka, hindi ko talaga ako natais dyan. Ako may takot dyan. Bakit? I will kill you, of course. Pero pinapagsabihan. Kasi kala ako'y manghihingi. Yung akin nga'y binibigay ko pa. Ang malupit niyan, nag-preach si Pastor. Hindi mo sinasigaw katulad ko. Nakulot ako, Amen! Mamaya ipagbabailay, pare ka. Na naman? Wala pa akong puntos. May pagdagasa ka pa, may pag-amen ka pa. Sabi nga naman kay Pastor Alam niyo ba, Pastor, pinagpipray ko kayo sa inyong preaching. Kaya sa totoo na, naakyat pa lang kayo, gusto ko ng amen. Tigil Walang magawa sa debate si Pastor Hernandez. Ang malupit na yun, nung sabihan ako, hindi na siya. Hindi ko nasasabi kung sino. Ikaw, Eloy, nag-aaksya kailan ng panahon dyan sa Bob Jones na yan. Nagpapagod lang. Naku, nung mabalitaan, ako pala yung papasa. Tumigil lang. Tahimik Pero hindi ako nagtanim. Masama lang ang loob. Pinalampas ko yun. Kaya kita ko si Pastor Hernandez niya. Alam mo ko nahihiya kay Pastor Hernandez. Bababa lang ako ng van, siya pa magbubukas ng pinto. Pastor, wag naman ng ganyan. Ako na may hari. Pag ako'y aakyat, siya pa rin. Dahil kami nagde-date Bakit? Ako yung iniwala. Hindi din niya iniisip na kayo magpastor. Pero iba ang Panginoon. Amen? Sa reporting, pag magre-report, kasi kami noon, magre-report kami ng Bible sa atin. Sabi ko doon sa atin, kayo mag-report. Alam ba tayo mag-report? Kita ko naman yan, mga walang binabible sa atin, ingay na ingay, magre-report, wala akong Bible sa atin. Di sinungaling yung mga yan. Ayaw ka magsinungaling, ikaw mag-report. Yan? Kaya huwag kayong masanay sa tao. Sumpay ng tao na tumitiwala sa kanyang kapwa. Si Rani yan. Tamo nagising si Rani. Nung mabanggit ko yung kanyang talata ng kanyang puso. So, totoo na. Itong tatandaan ninyo. Hindi nyo laging kasama ang kasama mo ngayon. At nagtataka pa nga ako Hindi kayo makasama kay isa ngayon sa mga nangungulto sa akin. Ngayon, pinubos mo ang panahon mo dyan. Are you listening? Are you with me? Ako ang nagpauso sa biyahe ng Diyos ng kawang nalapat. Kaibigan kita, pero hindi kita lalapatan. Ako ngayon nagbabago, hindi ikaw din. Amen? Kaya kayo mga binata, huwag kayong basta agad iibig. Talagang todo-todo na agad. Bakit? Sinagot ka na agad. May kayo maglubid. Practical yan. Hindi ko alam, ganito pala ang mangyayari.
kung kayo nga'y nagkakatipon, ay hindi kayo maaaring magsikain ng hapunan ng Panginoon. Bakit? May talata pa ba sumunod? Sapagkat sa inyong pagkain, ang bawat isa ay kumukuha ng kani-kanyang sariling hapunan, nagpapauna sa iba, at ang isa ay gutom, at ang iba ay lasing. Saan mo na yung Lord Supper ay lasing? Ang lupit, no? Verse 22. Ano? Wala baga kayong bahay na inyong makakanan at may inuman? O niwawalang halaga ninyong iglesia ng Diyos? Ang punto ko, bakit may correction? God is holy. Amen? Pag ang pulpito ay wala ng correction, baka hindi na Diyos ang ipinapangaral doon. Amen. Ang iba ay nakarating na sa nirvana. Matinding mag-transcendental meditation. Okay, number 3. Not only Christ suffered for it, for us, correction for wrong conduct. Then number 3, God is holy. Why? There is chastisement. Amen? (27-30). Kaya't ang sino mang kumain ng tinapay o uminom sa saro ng Panginoon na di nararapat, ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Verse 28. Datapwat siya sa atin ng tao ang kanyang sarili at saka kumain ng tinapay at uminom sa saro. Pagdating ng verse 29. Sapagkat ang kumakain at umiinom ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili kung hindi niya kinikilala ang katawan ng Panginoon. Paano? Yung bang ikaw ay lantak na lantak, hindi ka mala nagsisisi, nangungumpisal. Mga kapatid, huwag tayong hindi re-respeto. Bakit? Nandiyan yung chastisement. Verse 30. Dahil dito'y marami sa inyong mahihina at mga masaktin. Ito nga yung iba sa inyo, pinapalo na. At hindi ka konti na natutulog. Pinapalo yata kayo no pa. Amen? Are you with me? Ayaw, ibig sabihin ng natutulog yan? Pinatay. Ang Diyos ay banal para pagmatigasan natin sa mali. Huwag tayong, yes, nagkakamali, pero huwag kang matigas sa mali. Huwag tayong lalagay loob. Ngayon, kung hindi ka mapaluin ng Diyos, may warning din. Pasalamat ka kung pinapalo ka. Mayroon ba yan? Nailagay ko ba doon? Yan, tama. Hebrew chapter 12, verse 5. Ngayon niyo po. 5 verse hanggang 10. Okay, salamat. At inyong nililimot ang iniaral. Tama ba yun? Na ipinakipagtalo sa inyong tulad sa mga anak. Anak ko. Yan. Huwag mong walang bahala ang parusa ng Panginoon. O manglupay-pay man kung ikaw ay pinagwiwikaan niya. Yung palang pagwiwikaan, palang pamalo na. Amen? Ay kung hindi ka, sabi nga ng tatay nung kami maliliit pa, pag hindi ka nadala sa salita, sa palo. Ibig sabihin, yung salita pa lang, paramdam na yon, parusa na yon. Tama. Ang iba pa ikay madala sa tingin. Tama, yung mga magulang noon, di ka? Ang mga bata daw noon, dala sa tingin. Para kung bulag. No? Alala ko si Tisoy, si Pastor Tisoy. Kilala niyo ba si Pastor Tisoy? Yan ay pag nakatingin, hindi naalis ang tingin. Ay natingin na si Ian. Yan tayo ngayon ni Ian. Tayo ni Kuya Piping. Kilala niyo si Kuya Piping? Ang iba, hindi niyo na alam yun. Abot mo ba, Albert, yun? Si Kuya Piping, si Pambihirot. Ay nakatutok ang mukha ni Pastor Tisoy kay Kuya Piping. Si Kuya Piping, lingon ng lingon .
Wala naman akong kadaes. Ako yata ang tinitingnan nito. Sabi ni Kuya Piping, lalaki ako. Pero siya lalaki din. Hindi niya kilala Ay tingin ng tingin. Nako. Nung magkabulitaan. Bulag. Paano kay Mr. Ben? Hirap na hirap ng pagbibihis. Ang ganyan, napanood nyo gayon? Yung pala na may yung kanyang pinagtataguay nung tumindigay bulag. Di ka? Gising na po. Mahawa na po kayo. Pati bulag napasama na din Madala tayo sa tingin. Ang mga bata noon, grabe, dala talaga sa tingin. Ay kung hindi na may talagang taas ang kilay mo, ang kilay ng tao dito, patilya, talagang malupit yan. Pag hindi ka nadala sa tingin, sa kilay ka dadaanin. At patilya. Kaya noon, ang tatay nagkukwento sa akin yan. Pag sila'y mag-uurasyon, alas 6, hindi maaaring hindi ka sasabay. Bakit? Papatilyahan kaya. Kaya ang tatay, sa ulo ang dasal. Pati Latin. Sa takot. Pero naman, mababait ang mga tao at may disiplina. Bakit? May pinaiira na disiplina. Kaya hindi maling mamalo ng anak. Nasa Bible yan. Amen? Huwag mong walang balahala ang parusan pa yan. O mang lupay-pay man kung ikaw'y pinangiwiwi ka. Mga kapatid, huwag naman kayong matisod lagi sa preaching. Amen? Ang hirap ka na aming trabaho nga rin. Kami kay mahirap naman ang pastor, payag na sa lahat. Tama ba? May pagkakataong garni pa Kaya sabi ni Pastor Hernandez, habang ang inyong utak ay ayos pa, inyong gwardiyahan na. Dahil darating ang panahon na ikaw mismo ay manghihina. May mga pagkakataong pag malakas ka kung mabuyo mo, yung tama, Pastor Dini, prison! Paano kapag ikaw na? Paano pag ikaw na? Tuwang-tuwa ka pag iba? Paano kung ikaw? Nakakatuwa, yung kinatutuwaan mo, nagpatuloy. Kamusta ikaw? Kaya nga nag-aakalang nakatayo'y mag-ingat. Maliwanag ko ba? Inyong nilimot ang inaral na ipinagpagtalo sa inyong tulad sa mga anak. Anak ko, huwag mong walang bahala. Verse 6. Hindi na ako nakalis dyan kasi hindi pa naalis yung screen. Sapagkat pinarurusahan ng Panginoon ang kanyang iniibig. Kaya mga kapatid, ang Diyos ay banal. Mapapansin po natin dito, marami doon ang mahihina, masasaktin, ang iba'y nangatutulog. Ang ibang iba kong gising. Sa totoo na. Talagang may apokripa ang aking Bible Are you with me? Kaya biyaya yung napapalo din. Biyaya. May mabigat na saway sa kanila na nagpapabaya ng lakad. Kaya preaching ay saway kapag hindi nagsisikap. Yung katulad ng preaching kanina ni Pastor Deng, hindi ko alam yung TikTok din na yan. Yung pala ay, dyan pala nagtatagpo maraming yung people. Saka sa Instagram. Baka kaya hindi ko na makita yung mga picture sa Facebook Ako ito ang tuwa pa naman ba nasunod na? Yung pala may ibang pinupuntahan. Pwede nyo kaming pagtaguan na yung Panginoon. Tama ba? Nako naman. Sapagkat pinarurusahan ng Panginoon ang kanyang iniibig. At tinahampas ang bawat tinatanggap na anak. Kayo ba'y anak ng Diyos? Kayo ba'y anak ng Diyos? So huwag kayong magtampo kung kayo'y pinaparusahan ng salita. O kaya ay mismo. Kaya alam mo, mas mahirap pagka Diyos na mismo ang gumawa. Kapag hindi tayo nadaan sa salita, mahirap pag Diyos na mismo ang kumastigo. Nako,
Alala ko na kanusuro-suro, ang lupit mamalo ng Panginoon, 80,000 agad eh. Hindi ko nasasabihin kung sino yan. Kasi may gumagawang hindi ayos. O, hindi ayos na. Ay, yung 80,000 noon, 1992, malaki yun. 1992, ano yung nangyari? 80,000. Malaki yun. Kahit nga ngayon, malaki pa rin yun. 80,000. Isang latest ng iPhone. Kaya hindi ako makabili eh. Akala mo 80,000. Pero noong panahon yon, pinagkantsawan. Kasi yung ganamang Kristiyano yung nagbabarik. At kung ano nang ginagawa dahil nabasted. Nagpasama ng buhay. Pinakulo ng Panginoon 80,000. Mahirap pag ang Diyos ang nakialam. Kaya dapat sa salita pa lang, dala na tayo. Dahil mahirap pag siya mismo ang kakastigo. Pero salamat pa rin. Ibig sabihin, ano sabi diyan talata? At hinahampas ang bawat tinatanggap na anak. Verse 7. Dahil sa ito'y parusa, kayo nagtitiis. Inaari kayo ng Diyos na tulad sa mga anak. Sapagkat alin ngang anak ay hindi pinarurusahan ng kanyang ama. Verse 8. Tatapat kung kayo hindi pinarurusahan. Napawang naranasan ng lahat kung gay mga anak kayo ng wedding. Minsan kami napapanood pa ako yung mga Shopee. May mga lokong magdadala na Shopee. Iniisip ko yung mga shopping, may dala kaya nga are. Are you with me? Datapat kung kayo hindi pinarurusahan na pawang naranasan ng lahat, kung gayo'y mga anak sa ligaw kayo at hindi tunay na anak. Ikaw nabubuhay sa kasalanan, pabaya ka na, wala nang nangyayari, parang ka nakaalpas sa kulungan, delikado ka. Are you with me? Makmak, napapalo mo ba si Levi? Napapala mo rin? Sino mas malimit mamalo sa inyo, mag-asawa? Lola. No, ang lola, hindi na mamahalo yan. Tubo nila yan eh. Ang namamahalo talaga ay ama at ina. Ako madalang. Bakit? Kuha na si sigaw ng madam. Gapalo pa gayon. Pero pag hindi madala, alam mo kung bakit ako'y madalang? Hindi niya nalilimutan ang minsan. Naikwento niya 3 taong gulang pa lang yan, napalo ko na. Bakit? Hindi nakain. Ayaw kumain. Sa payat na. Ayaw kumain. Pak! Ubuhat niyo, tumakaw. Tumakaw. Ay minsan, nakikipaglaro, kita ko, bit yung laruan, dala mo. Pinalampas ko, nakatatlo, pumunta ng lipa, may kalaro uli, dala uli, utoy, binigay ba yan o kinuha mo? Sabihin mo, hindi na imik. Kinuha mo. Handa mo kamay mo upuit mo pagdating sa bahay. Huwag kang maingay. Hindi ako may kasalanan, pero hindi siya naimik eh. Kasi limit ko nakikita. Pero pag alis, ako'y iyak Ang hirap mamalo ng anak. Bakit mahal mo Pero bakit ko pinapalo? Ayaw kong kalakhan niya yun. Alam ako may pinsan na nakita na lang namin sa ilog, lulutang-lutang. Kaya alam namin na siya yon dahil ang kanyang suoting paboritong damit at yung kanyang Adidas na sapatos. Siya yun. Nasalvage. Bakit? Nasanay ng pakuha-kuha ng pera sa kanyang bahay hanggang isang araw ay mga laruan ay nung lumaki. Manok na nasasabungin ang pinagnanakao. Bakit? Nasanay sa bahay.
Kaya wag nyo din tukswin yung mga bata, nagkalat ang pera nyo. O kaya naman, turuan nyo, wag mong kukunin yan. Dahil yan sa atin, pag hindi yan, nasanay yan sa maliit. Wala namang malaking krimen na hindi nagsimula sa maliit. Sinalvage. Patay. Ang pangalan pa ng kanyang ama, pastor. May pastor pa lang. Oo, di ka tatay? Ang asawa si Ate Emilia. Kilala ko ang pangalan, Roberto. Amen. Bakit ka pinapalo ng Diyos? Kasi mahal ka niya. Kaya ba pinapalo din ng Panginoon? Then last, praise the Lord. Pwede na tayong tumuloy sa kawalang hanggan. Ang kabanalan ng Diyos ay hindi lang Christ suffered for it, for us, correction for wrong conduct, chastisement, but also certainty to salvation. Alam niyo po, ang kabanalan dati ay ating kinatatakutan dahil tayo wala kay Kristo. Pero ngayon yan ay kaaliwan dahil ang kanyang kabanalan, hindi siya babalik sa kanyang pangako. Kahit tingnan niyo po ang verse 31 and 32. Tingnan niyo po. Datapwat kung ating kilalanin ng ating sarili ay hindi tayo hahatulan. Then verse 32. Datapwat kung kayo'y hinahatulan o pinalo na, pinarusahan ng Diyos, ay pinarurusahan tayo ng Panginoon upang huwag tayong mahatulang kasama ng sanglibutan. Kaya purihin ang Panginoon, bagaman tayo nagkakamali, iba ang hatol ng Diyos sa atin. Pinapalo niya tayo. Kaysa naman tayo hindi pinapalo. Bakit? Tayo pala'y kasamang hahatulan ng sanglibutan. Klaro ho ba? Kaya ikaw, ang kabanalan ng Diyos, hindi talaga nawawala ang kaligtasan. Hindi. Dahil papaluin ka lang to the extent. Pero hindi ka hahatulang kasama ng sanlibutan. Bakit? Ang verse 1, wala nang hatol sa sino mang na kay Kristo Jesus. Klaro? Amen. Salamat. Ako'y pinalo ng Panginoon. Ako'y pinapalo ng Panginoon. Pero salamat, ako'y nadadala pa sa salita ng Panginoon. Kayo ba'y nadadala pa sa salita ng Panginoon? Kumbagay, ang mga magulang natin, wag nating pupunuin. Wag nating pupunuin. Mga anak, wag niyong punuin ang inyong mga magulang. Pag sinabing kayo ay magkusang maglinis ng inyong lababo, magkusang mag-imis ng inyong hinigan, maglaba kayo ng inyong tubal, wag niyong hayaang ngumawa ng inyong mga magulang, dahil isang araw hindi niyan ngawa. 2 por 2 yan. Kaya kung kaya ka pa sa imik, magpadala ka na. Tama ba? Mga people, YS, married, huwag tayong mahirati sa kasalanan. Ang kasalanan, pinagsisisihan, hindi pinanatilihan. Klaro ho ba? So, kaya tayo hindi hatulan kasama ng sanlibutan. Bakit? Dahil ang kanyang kabanalan, hindi siya babali sa kanyang pangako. Dito tayo magtapos. Titus chapter 1 verse 2. Wala dyan. Pero naalala ko lang. Ano sabi ng Titus 1 verse 2? Sa pag-asa sa buhay na walang hanggan, na ipinangako ng Diyos na di makapagsinungaling. Na di makapagsinungaling. Pwede nga sabihin natin, hindi magkakasala. Buhat pa ng mga panahong walang hanggan. Kaya ang kaligtasan ay tiyak because God is holy. Dahil si Kristo na ang nakikita sa atin. Aliwanag ko ba? Sa ating mga hindi pa baptize, paalala lang natin, sana mabaptize na kayo. Kung ligtas na kayo, sumalang na kayo. Hindi naman kayo agad babautismuhan eh. May tuturo pa rin sa inyo. Ngayon, kung makonfirm na ikaw ay ligtas na, naintindihan mo na, sumalang kayo.
Pero kayo, sana ay huwag masipag lang pagka hindi pa nababaptize. Tumuloy kayo kahit pagkatapos ng baptism. Magpatuloy kayo. Ano? Hindi namin kayo mapaghahanapan ng malagong-malago na agad. Bakit? Kami naman hindi din gayon. Na? Kami naman palinay-linay din ng una. Kahit nga hanggang ngayon. So huwag kayong mahiya sa inyo kung kayo nagkukulang. Bahala kayo magpatuloy lang. Tama? Kung kayo mababaptize, patuloy kayo. Kung hindi pa, kung babaptize na. At kung tayo naman ay nagkasala, bago dumating ang banal na hapunan, ano sabi ng talata? Siyasatin muna ang kanyang sarili at saka kumain. Ano ibig sabihin? Tayo magsisi. Dapat naman talagang pinagsisisihan ang kasalanan. Mabigat yan sa may Holy Spirit. Tama? Kung kayo ay may kasalanan na maling paggamit ng TikTok, ng Instagram, ng Facebook, masamang pinupuntahan, masamang pinapanood, maganda rin yung warning niya eh. Kaya maganda sana kung kayo ay magkaka-boyfriend, magka-girlfriend, hindi na magtagal, kayo mag-asawa na. Mahigpit si Pastor Teng. Kaya ang kanyang anak, nung sagutin, kasal agad. Kasi sa totoo na, malaki ang tukso niyan. Malaki ang tukso niyan. Meron ngang hindi man magkasintahan eh. Magka-boyfriend eh. Bakit? May mga ano ganyan tawag doon? Shower party. Yung pasasayawin pa ang babae sa ibang... hindi natutuloy ang kasal. Basta opposite sex, may kuryente yan. May kuryente yan. Ang malupit nga niyan ay same sex. May kuryente pa rin. Totoo yun. Kaya, distansya amiga. Distansya amigo. Amen o ba? Iba yan. Di ba, halik kong asawa mo na yan. Amen o ba? Huwag muna kayo maghahalikan, di pa naman kayo mag-asawa eh. Amen. Ang ganda eh. Hindi ko sinabihan yun. Ipinag-pray natin. Garo ba? Okay, niwala marami tayong dapat ikumpisal at ihingi ng tawad. Naniniwala ba kayo? Ngayon, kung hindi natin kukumpisal niya, tayo magpapartik ng Lord's Supper, pwede tayong paluin ng Panginoon. Pero magandang balita, ano sabi doon? Siya sa atin at saka kumain. So, hindi nag-antay ng linggo, taon. Honest lang tayo. Lord, sorry po. Bukas na uli. Hingi na tayong tawad. Amen o ba? So, yun po ang ating gagawin sa mga bago.